Kaibigan, heart-to-heart talk muna tayo. May mga panahon sa ating buhay na nakakagawa tayo ng mga desisyon at aksyong taliwas sa kalooban ng Diyos. Alam nating mali ang ating ginagawa at nais nating mabago ang takbo ng ating buhay, ngunit paulit-ulit tayong talunan sa mga kahinaan. Dahil dito akala natin malayo na ang Diyos kasi paulit-ulit tayong nadadapa sa buhay. Minsan pakiramdam natin malayo na ang langit at di na niya naririnig ang ating mga panalangin. Sa katotohanan, nahihiya na tayong lumapit sa Kanya muli kasi ramdam nating hindi tayo karapat-dapat. Naiirita tayo sa ating sarili dahil alam nating tayo mismo ang dahilan ng ating mga pagkukulang. At dahil dito, naging apektado nito ang ating mga relasyon sa paligid, lalong-lalo na sa ating pamilya. May pag-asa pa bang maayos at mabago ang agos ng ganito kasalimuot na kwento? Alam mo kaibigan, sa panahon pa lang ganito, mas malapit ang Diyos sa atin. Kasi hindi nagpunta ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanlibutan para sa mga matuwid, mga banal at perpekto, kundi para sa ating mga nakahandusay sa kasalanan. Nais niyang magkaroon ng bagong buhay at bagong kwento tayo. Nais niyang ipanganak niya tayo sa isang pagsilang na espiritual. Pagbabagong nagmumula sa kaibuturan ng ating puso at nahahayag sa pamamagitan ng ating bagong pamumuhay. Nais niyang iahon ang salaysay ng ating buhay mula sa pagbagsak sa kasalanan patungo sa buhay na nagnanais sundin ang kanyang kalooban. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan nito. Noong tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Hindi tayo hinintay ng Diyos na maging matuwid muna bago niya mahalin, kundi tinanggap niya tayo kahit ano pa man ang ating kwento at pagkukulang upang baguhin niya tayo ayon sa kanyang kalooban. Minsan ang pagbabagong ating inaasam ay nagsisimula sa totohanang pagsuko sa Kanya, sa pagsisisi at pagtalikod sa mga kamalian. At pagkatapos, piliing mamuhay ayon sa Kanyang kalooban sa bawat araw. Huwag dalhin ang kamalian ng kahapon sa ating ngayon. Alalahanin na ang bawat umaga ay larawan ng Kanyang second chances, ng Kanyang habag at ang Kanyang biyaya.